Hindi po ba kayo nagtataka doon, no? Parehas naman po, pag nilubog nyo, pag niluto nyo, ang itlog, ang karot, ang patatas sa kumukulong tubig, pero bakit magkaiba po ng epekto? Bakit po yung karot at yung patatas, pag niluto mo sa kumukulong tubig, lumalambot. Pero yung itlog, pag pinakulo mo at niluto mo, tumitigas. A boiling water can make an egg hard, but at the same time, it can make a carrot or potato soft. Napakaganda po ng aral na ito, tandaan niyo. You can choose to be dictated by your environment, or you can choose to dictate your environment. Pwede kang pumili kung ano ang mangyayari sa iyo, depende sa iyong kalagayan. Pwede kang magpaapekto sa iyong sitwasyon, o pwede mong baguhin ang iyong sitwasyon ngayon. Nasa iyo yan. Ang mabuting balita ay may kapangyarihan tayo para baguhin anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon ng ating buhay ngayon. Ang kasabihan nga, alam natin, you can choose to become bitter or you can choose to become better. Ano ang pipiliin mo? Ang maging mapait dahil sa iyong masamang sitwasyon o maging mabait kahit na mahirap ang pinagdadaanan mo? Madali lang po ang sumama ng loob. Madali lang po ang malungkot. Pero ang tanong, yan ba talaga yung gusto nyo? Di ba hindi? Ang tanong, yan ba yung mas magandang kalagayan? Napakahirap na nga ng iyong pinagdadaanan. Gagawin mo pang mas mahirap dahil sa iyong pag-uugali, pag-iisip, pananaw, at nararamdaman. There is a better way to live our life. You can choose to become happy. You can choose to become thankful. You can choose to be peaceful. Pwede naman na hindi maging mapait ang iyong nararamdaman. Pwede kang maging mabait. Do not be a victim of your situation, but become a victor. Pwede naman na hindi ka maging biktima, pwede kang magtagumpay sa iyong problema. Alam ko po, napakahirap. Nauunawaan ko yan. Kahit din naman po ako, nakakaranas ako ng lungkot, ng pighati, ng kalituhan. It is okay not to be okay. But remember, if you keep on choosing to be unhappy, to become bitter, your life will not become better. Mga kapatid, gayahin po natin ang bulag sa nabasang ebanghelyo, si Bartimeo. Buong buhay niya, nandoon siya sa tabi ng daan. Siya'y hindi pinapansin, siya'y dinadaan-daanan lang. Pero nung narinig niya na paparating ang Panginoon, nakakita siya ng pagkakataon na magbago itong masamang kalagayan niya. Itong sitwasyon na kung saan sawang-sawa na siya. Tingnan niyo po kung anong nangyari. Sumisigaw siya, nananalangin siya, nakikiusap siya. Pero anong ginawa ng mga tao? Pinatahimik siya. Pinigilan siya. Hindi siya pinayagan. Pero tumigil ba siya? Hindi. Hindi niya hinayaan yung mga pananalita ng ibang tao na maapektuhan siya, na masira ang kanyang loob. Hindi niya hinayaan din ang kanyang kapansanan na maging hadlang para maging mabuti ang kanyang buhay. Lumaban siya, mga kapatid. Lumaban kayo. Kahit na sabihin mo, sawa ka na, suko ka na, nalilito ka na, kaya mo pa. Dahil tandaan mo, hindi ka ginawang mahina ng Diyos. Amen? Nung ginawa tayo ng Diyos, anong sabi niya? Mabuti, napakabuti. Very good. Habang ang iba na nilikha ng Panginoon, ano sinabi niya? Good, good, mabuti. Sinabi niya sa halaman, mabuti. Sinabi niya sa liwanag, mabuti. Sinabi niya sa dagat, sa bundok, mabuti. Pero ginawa niya ang tao, anong sinabi niya? Napakabuti. Very good. Tayo ay ginawa sa muka at wangis ng Diyos. Huwag na huwag mong iisipin na mahina ka, malakas ka. May tinanim na kapangyarihan ang Diyos sa iyo. Gamitin mo. Hindi mo naman kailangan
makita ang Diyos, para lapitan mo siya. Napakagandang turo at aral din dito sa ating nabasang ebanghelyo. Ang kailangan lang natin ay marinig natin siya. Napakapalad nga natin kasi ngayong panahon natin, oo, wala man si Jesus sa kanyang pisikal na pangangatawan, pero buhay na buhay pa rin ang ating Panginoong Hesukristo. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng sakramento. Kung hindi mo makuha na makahugot ka ng lakas diyan sa tinanim ng Diyos sa iyong isip, sa iyong puso, lalong-lalo na sa iyong kaluluwa, lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Makinig ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Tanggapin mo si Jesus sa pamamagitan ng banal na misa. Lalakas ka. Diyan mag-uumpisa na magkakaroon ka ng kapangyarihan para mabago mo anuman ang iyong sitwasyon. Sino ka kung hindi ka nasaktan? Ano ka ngayon kung hindi ka nahirapan? Nasaan ka kaya ngayon kung hindi ka nasubukan? My dear friends, remember that every struggle in your life has shaped you who you are today. Your pains and your struggles had made you stronger. So be thankful not only for the joys in your life, but also for your pains. Tandaan mo kung sino ka ngayon, kung ano ang nasa iyo ngayon, kung nasan ka ngayon. Ito ay dahil sa iyong mga pagsubok, problema, at sakit na naranasan sa buhay. Amen? Kaya dapat magpasalamat ka sa mga naranasan mo kahit na gaano kahirap man ito. Dahil ang mga ito ay biyaya pa rin galing sa Diyos. May kakilala po ako. Kwento niya nung nag-aaral po siya sa Maynila bilang working student. Dahil mahirap lang sila, nakipagtrabaho din po siya sa isang karinderya. At araw-araw, bago siya pumasok at bago po siya mag-aral, pumupunta po siya sa Baclaran at sa Quiapo. Nananalangin sa mahal na ina, nananalangin sa ating Panginoong Hesukristo ang Nazareno. Umiiyak daw siya dahil tinatanong niya, Panginoon, bakit ang hirap naman ng buhay na binigay mo sa akin? Bakit hindi ako pinanganak na mayaman, na magaan ang aming buhay? Bakit ganyan ang kabuhayan ng aking mga magulang? Sila'y nakikipagtanim. Bakit kailangan kong paghirapan ang mga bagay-bagay sa aking buhay? Nag-aaral na ako, nakikipagtrabaho pa ako, umiiyak po siya, nadidepress, nalulungkot, dahil hirap na sa pag-aaral, pagod na pagod pa sa pagtatrabaho. At araw-araw, sa dasal, sa panalangin, sa pagsisimba, iniiyak po niya ito sa Diyos. Naghahanap ng sagot. At alam niyo po ba kung ano nangyari? Ngayon kung ano na po siya, naging very successful na po siyang businesswoman. Napakarami po niyang food chains. Meron po silang construction company. Meron siyang lending company. Meron siyang eskwela. Napakarami niyang tinutulungan na tao. At na-share niya sa akin, sabi niya, Father, ngayon ko na naiintindihan, ngayon ko na nauunawaan, na kailangan ko palang dumaan sa hirap, sa sakit, sa pagsubok, para umangat. Kailangan kong gumapang para makamtan ko ang tagumpay. Nasa tuktok siya ngayon dahil nag-umpisa siya sa mahirap. Kaya nga po, ito ang paalaala sa atin. Kung nahihirapan ka, tignan mo ang ating Panginoong Hesukristo at gayahin siya. Huwag matakot sa sakit. Huwag matakot sa krus ng buhay. Do not be afraid of pain. Do not be afraid, do not fear embracing your cross in life. Because the more that you're afraid of pain and struggle, the more you will struggle and experience pain in your life. May kasabihan, sabi po, he who fears suffering is already suffering from the fear. Ang natatakot na masaktan ay nasasaktan na sa kanyang takot. Amen? Para saan ba
ang sakit at hirap ng buhay na ito? What is the purpose of pain? Bakit ginawa ng Diyos ang ating buhay at nilagyan din ng sakit at paghihirap? Kung talagang mahal tayo ng Diyos, bakit hindi na lang niya inalis? Kasi kailangan po nating tandaan, hindi naman talaga masama ang sakit, ang paghihirap. Pain is not all bad. Kasi kung masama ito, hindi dapat niyakap, hindi dapat binuhat ng ating Panginoong Hesukristo ang krus. Tandaan niyo po yon. Mabuti ang sakit at ito ay tinanggap ng ating Panginoon. Remember, my dear friends, that pain is necessary to grow, to succeed, to be saved. Because the fact is, you cannot grow without pressure. Hindi ka pwedeng lumago. Hindi ka pwedeng umasenso na hindi ka nabibigatan, na hindi ka nahihirapan. Kung paano ang mga halaman ay tumutubo dahil po sa liwanag, kailangan din ng halaman ng puno, ng ulan, ng gabi. At yan po ang ating mga problema. Yan ang ating mga paghihirap. Our pains, our suffering, our trials are the rains in our life. Yan ang mga ulan, yan ay ang mga gabi, kadiliman ng ating buhay. At kailangan natin yan para tayo ay umasenso, para tayo ay lumago sa buhay na ito. Remember that no one can become successful without undergoing pains and trials. Ang kasabihan nga ay, life is easy when you live it hard, and life becomes hard when you live it easily. Bakit nahihirapan ka ngayon sa iyong buhay? Dahil gusto mo palagi madali at magaan ang iyong buhay. Pero pag tinanggap mo ang bigat, ang hirap ng buhay ngayon, magiging madali ang buhay mo pagdating ng araw. Amen? Pains and struggles are a good sign that we are growing, that we are moving forward to success and to happiness. Kung paano po, di ba pag tumutubo ang ngipin, napakasakit ng iyong nararamdaman. Pag meron kang nararamdaman na sakit sa iyong buhay, yes, you may be paying for a sin, for a mistake, pero tignan mo din ito. Baka yan ay isang sinyalis na pinapalago ka ng Diyos, na gusto ng Diyos na ikaw ay umangat ngayon sa iyong buhay. Alam yan ng mga nagpapakapayat, ng mga nag-e-exercise, hindi po ba? Kung hindi sumasakit ang kanilang katawan, ibig sabihin hindi effective ang kanilang pag-e-exercise. Amen? Kung hindi ka napagod sa iyong pagtatrabaho, ibig sabihin wala kang ginawa sa iyong negosyo. Amen? Kung hindi ka pinagpawisan sa bahay, anong ibig sabihin? Ikaw ay nagpahinga lang at wala ka talagang ginawa para maayos at malinis ang iyong bahay. Amen? Sa isang nag-aaral, pag hindi sumakit ang ulo niya, anong ibig sabihin? Hindi niya ginamit ang kanyang isip. Hindi talaga siya nag-aral. Ang ating sakit na nararanasan, yan ay tanda na may nangyayaring mabuti at pagbabago sa atin. The question is, where do you feel the pain now in your life? Saan ka nasasaktan ngayon sa iyong buhay? Tandaan mo, where there is pain, there is also growth. Yakapin mo, kamukha ni Kristo, ang iyong sakit at paghihirap ngayon. Dahil yan ay daan ng iyong tagumpay, ng iyong saya at kaligtasan. Meron tayong mata sa labas, pero meron din mata sa loob. Maaaring nakabukas ang iyong mata sa iyong katawan, pero nakapikit ang mata ng iyong puso, ng iyong kaluluwa, ng iyong damdamin. At anong ibig sabihin na nakamulat, nakabukas ang mata ng iyong puso, damdamin at kaluluwa? Ang kahulugan yan ay meron kang pananampalataya. Paulit-ulit nating narinig ang salitang see. Tignan mo sa nabasa nating ebanghelyo.
isang paanyaya sa atin na kailangan nating manampalataya. Kailangan nating magtiwala. Noong una, itong si San Bartolome, si Nathaniel, hindi naniniwala sa ating Panginoon. Pero anong paanyaya ni San Felipe sa kanya? Come and see. Tara, tingnan mo. Huwag mo lang tingnan sa pamamagitan ng iyong mata, pero tingnan mo rin sa pamamagitan ng mata ng iyong puso, ng mata ng iyong damdamin, ng mata ng iyong kaluluwa. Inaanyayahan siya. Tara, tingnan mo, maniwala ka sa Kanya. Noong una meron siyang pagdududa, pero bakit naniwala itong si San Bartolome kay Jesus? Ano yung sinabi niya sa Kanya? Nakita kita, nakaupo ka doon sa fig tree. Wala naman tao doon eh. Sinong makakakita sa akin? Sabi ni Nathaniel, kung hindi ang Diyos na nakakakita, pero madalas hindi natin nakikita. Who could have seen me sitting under the fig tree? Only but God, who I could not see, but God who always see us. At yun din po ang mabuting balita. We have a God who sees us. Meron tayong Diyos na tinitignan tayo, na hindi nakapikit, na palaging nakikita kung ano ang ating ginagawa. Merong mga iba, ayaw iniisip na sila ay tinitignan ng Diyos. Bakit? Hindi makagawa ng kasalanan eh. Di po ba? Pero nakakalubag ng loob. It is a very consoling thought if you come to think of it, that somebody is watching you. Hindi po ba nakakapagbigay ng galak at tuwa na alam mo at naniniwala ka, may nakatingin sa iyo, may nagbabantay sa iyo, at merong gumagabay sa iyo. Amen? Halimbawa po, sa mga may sakit, di ba gusto nila palagi meron silang kasama sa kwarto pag matutulog na o pag nandun sila sa kwarto ng hospital? Natatakot yan na mag-isa kasi hindi nila alam. Baka kung ano yung mangyari sa kanila. At least pag meron silang kasama doon sa kwarto, payapa sila. Alam nila hindi sila mapapabayaan. Ano man ang mangyari, merong gumagabay, merong mag-aantabay, merong magkakalinga, merong mag-aalaga. Ganyan din po, pumapasok na po yung mga bata sa eskwela. Di ba merong mga bata, pag iniwan mo sa classroom, umiiyak. Iyak ng iyak. Pero paano mo papatigilin sa pag-iyak yung bata pag nakita na yung nanay nakasilip doon sa bintana, tapos sinasabi sa kanya, "Shh, huwag ka nang umiyak, nandito ako." Di ba titigil na yung bata sa pag-iyak? Nakakalubag ng loob, hindi po ba? Nakakapagbigay ng tuwa at galak sa atin na alam natin meron tayong Diyos na tinitignan tayo, na nakikita niya kung ano yung ating ginagawa. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Yung pagtingin ng Panginoon, yung pagbabantay niya, hindi naman para parusahan ka. Yung kanyang pagtingin, yung kanyang pagbabantay, ay dahil mahal ka niya. Darasal din po tayo, naway mabuksan ang mata ng ating puso at kaluluwa. Dahil ang pangako ng ating Panginoon, pag naniniwala ka, pag nakikita mo ang Diyos sa iyong buhay, makikita mo din ang ligaya at grasya na maibibigay niya sa iyo. Having faith means you know the good grace that is coming to you. The good grace that you will receive. Alam niyo po, isa sa mga pinagbibiliban ko, yung mga may sakit o yung mga tao na may inaalagaan na may sakit sa kanilang pamilya. Marami po ako naririnig nag-share sa akin. Talagang hirap na hirap po sila financially. Dahil sa gamot, dahil sa hospital. Pero alam niyo po, yung nakakabilib at nakakamangha, kukwento nila. Minsan, di na nila alam kung saan sila kukuha ng pera. Pero dahil nananampalataya sila, nakakapit na lang sila sa Diyos. Bigla-bigla, meron pong darating na pera. Bigla-bigla, meron tutulong sa kanila. Hindi sila napapabayaan. Saan nanggagaling yun? Hindi po nila alam. Ang alam lang nila, naniniwala sila, ang alam nila, nakikita nila, nandiyan ang Diyos, hindi sila iniiwan. At tingnan niyo po, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagkakalinga, ang Diyos ang nag-aalaga. Maniwala ka, ang Diyos hindi marunong pumikit, palaging nakabukas ang kanyang mata. Nakikita kanya, tinitignan kanya, ginagabayan kanya. At yan sana magbigay ng tuwa at galak muli sa iyo.